Na raw na ebidensya si Congressman Pantaleon Alvarez kaugnay sa umunoy pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Ang itinuturo niyang nasa likod ng inisyatibo si House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ako, buti pa ito si Alvarez. Atapang nga tao, hindi atakot. Hindi mo kang proyekto. Meron nang nakalap na ebidensya na si Tambaluslos ang nasa likod ng PI Initiative o Tambaluslos Initiative. Ipakulong mo, Brad. Ay, sorry. Kagalang-galang na Alvarez. Ipakulong nyo po yan. Bawal po yan. Illegal po yan. Oh, may ebidensya. Remember this. Kahit si Amy Marcos may ebidensya laban kay Tambaluslos. It's about time, paikutin natin ang gulong. Sila naman ang kasuhan. Oh, di ba? Ang daming video, ang daming pictures, may mga text messages pa si Senator Amy. Ngayon naman si Alvarez. Buti na lang, merong congressman na nagsasalita. Kala ko napipi na kayo. Lahat kayo, tanggol kay Tamba. Buti na lang nagsalita din si Pulong. Yung iba puro tanggol, puro proyekto. Tuloy mo yan, Alvarez. Itong si Martin Romualdez. Oh, ano yan? Kanyang initiative lang yan. Sa kabila ng mga nauna niyang pagtanggi, Sa'yo lang yan. si House Speaker Martin Romualdez pa rin Bakit mo kasi tinatang? Yan yung sinasabi ni Tatay Digong sa interview. Kung kayo ay sa tingin ninyo malinis yung inyong ginagawa, bakit nyo itinatanggi? Di ba? O katulad no sa mga NPA, kung sa tingin ninyo kayo ay malinis ang inyong adhikain, ang inyong motibo para sa bayang kayo mga NPA, bakit nyo tinatanggi kayo mga miyembro ng NPA? Same ng ginagawa nito. Oh, ba't nyo itinatanggi? nang itinuturo ng dating speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez na nasa likod daw ng gumugulo ngayong People's Initiative. May mga nakalap na raw siyang ebidensya ukol sa umunoy pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma na gagamitin daw niya sa petisyong plano niyang ihain laban sa People's Initiative. Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon, dinodocument ko rin. Ni Anita Go, in a fishing village in an island, Leyte, people used to be in the streets near the market. Oh, now no one stays in the street after 8 p.m. sa Leyte. Oh, takot na ngayon eh. Wala na. Oh, alam ko na experience niyo yan. Nasa probinsya din ako eh. Oh, 'di ba? Takot ka na ngayon? Oh no. Minsan nga after ng live ko, minsan masakit yung balakang kasi pag matagal ka nakaupo, masakit eh, 'di ba? Gusto kong magpa-massage. Kaya lang kakatakot na ngayon lumabas. Delikado. Huwag na kayong lalabas ng gabi. Para pagdating ng oras, kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court, Kahit si Wag na. I-file mo na yan, Alvarez. Honorable Representative Alvarez, i-file mo na yan, ha? I-file mo na yan. Alam mo, dapat na nga kasuhan eh. Kaya lang, walang matapang. Buti pa kayo. Dalawa ni Pulong nagsasalita. Kasuhan nyo yan. Ako ha, mga Brad, sa mga Davao, wag po natin kalimutan yung mga ganitong tao. Si Pimentel, nagugustuhan ko na ngayon eh. Medyo dati, ano yan eh, parang iba kulay niyan. Pero ngayon, alam mo naman tayo, nakatingin tayo sa issue, hindi sa tao eh. Ang ganda ng mga bakbak ngayon ni Pimentel. ng oras, kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court, kahit si Senator Coco Pimentel, tila kumbinsidong may kinalaman sa PI ang speaker. Kaya panawagan niya sa pinsan ni Romualdez na si Pangulong Marcos, Bakit papayagan ng presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people? The president should have nipped this in the bud. Ibig sabihin, no, nip this in the bud. Ibig sabihin, simula pa lang, President Marcos, simula pa lang bakbakan mo na to. Huwag mo nang palusutin to. Ha? Ayaw naming lumubog kayo kasama nitong mamang ito. Ha? As much as possible, we protect Tatay Digong and we uphold the Constitution. Bakit nyo paguguluhin?
Subukan namin makuha ang panig ni Romualdez, pero ilang beses na rin niyang pinagdiinang hindi niya utos ang People's Initiative. So you didn't give any orders po? Si Albay Wala kang order, pero kayo lang ang may gusto niyan, Kamara. Ayaw ng presidente, ayaw ng vice president, ayaw ng Senado. Kayo gusto nyo. Eh, sino nag-utos niyan? Wala. Taong bayan. Lokohin nyo kami. First District Representative Ed Selagman, pinag-aaralan namang maghain ng petisyon sa COMELEC. Krimen anya ang napapaulat na umano'y pamimili ng pirma. Sa Bohol naman, hinihimok ni Talibon Bishop Patrick Daniel Parcon at Tagbilaran Bishop Alberto Uy ang publikong huwag magpaloko sa mga nagpapapirma. Alam mo, ako naniniwala ako sa sinabi ni Lagman na bagamat hindi rin ako pabor sa mga tayo niyan kasi galit din sa Duterte yan. No? But tama siya dyan. Ako naniniwala. Illegal yan. Krimen yan. Vote buying po yan. Kahit pirma yan. Para kang bumibili ng boto para amyendahan ng batas. Ano yan? Krimen. Sampahan nyo ng kaso. Nang makulong yan. Oh. O kaya patawag nyo sa Senado, tingnan natin kung paano sumagot yan. Di ba? Patawag nyo. Kayo mismo, Kamara, pwede nyo namang imbestigahan yan eh. Sa PI. Ang isang nagsusulong sa PI, iginiit namang walang kinalaman ng speaker sa pangangalap nila ng pirma. Eh, siyempre, ilalaglag mo ba yung boss mo? Eh, di ba? Natural, itatanggi mo yan. Gusto mong tapyasin ka dyan. Sinong papasahod sa inyo? Di ba? O, tanong ko sa iyo, Brad. Kung mapatunayan ni Aimee, lumabas ang kanyang ebidensya, lumabas ang ebidensya rin ni Alvarez, at makukulong si Tamba, are you willing to go inside with Tamba? Oh. Are you willing to go to jail? Kung napatunayan, bumili nga ng boto at nasa likod si Tamba. Kasi tinatanggi niya eh. Naiintindihan natin, normal yun. Ba't mo ilaglag ang boss mo, itinatago nga? Siyempre may instruction yan. Ang tanong, sino nagsasabi ng totoo? Di ba? Sino mas papaniwalaan yung nagsasabi ng totoo? Si Aimee o ito si Tamba? Si Alvarez o ito si Tamba? Si Pulong o ito si Tamba? Si Sara o ito si Tamba? Si PRRD o ito si Tamba? Tandaan nyo, naglabas sila. The Baweños are not for sale. Oh. So, ibig sabihin, may ebidensya sila. Oh, Brad, are you willing to go down with Tamba? Are you willing to go to jail just in case mapatunayan? Eh, yun ang ano natin dyan. Wala naman na direct involvement sa speaker. Nax. As you will recall that Hindi, tanong. Kayo na sumagot. Naniniwala ba kayo sa mamang ito? Pati sa manunood ng replay, naniniwala kayo. Walang involvement si Tamba. Ilang kayo nagsasabi? 3. siya lang ay hinahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it. Hindi kami pinanganak kahapon. Siya nga gusto yan eh. O, sasabihin, hindi porket gusto niya, nasa likod siya. Eh sige, kwento mo yan eh. Bida ka dyan. Basta kami, hindi pinanganak kahapon. Takes its course. Handa rin daw silang harapin ang mga petisyon laban sa People's Initiative. Para sa GMA Handa kayo. Sana handa rin kayong lumubog galing kasama niya. Ha? Oh, sabi ni Mario Merez, sinungaling yan. Di yan mukhang pera din yan. Oh.